Magandang umaga po sa ating lahat. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Titignan natin ang ating mga katabi kung anak talaga tayo ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Magpapasalamat po ba tayo kay Lord? Amen. May kasabihan po tayong mga anak ng Diyos. Thank you, Lord. Iniisip po lagi natin ang Panginoon. Diba? Sa mga Bisaya kasi po, ang thank you nila po, thank you, Lord. Iniisip lagi po ang Diyos sa isip po. Ang ating topic ngayon ay 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. In everything give thanks, for this the will of God in Christ Jesus for you. Ang pusong nagpapasalamat ay isang pusong nakaalaala. Maraming Kristiyano ang mabilis mag-pray kapag may pangangailangan. Pero nakakalimot magpasalamat kapag masagot na ang panalangin. Bago? Mabilis tayo lagi mag-pray kay Lord, pero pag dyan na, nakakalimutan po natin magpasalamat sa Kanya. Mga kapatid, tingnan po natin ang picture, illustration. 2 taong naglarawan, ang kalungkutan ay kasayahan. Isang taong laging malungkot at hindi kontento sa buhay. Bagaman mayroon siyang parehong biyaya sa buhay tulad ng una po, bahay na may bubong na matutulugan. Pangalawa po, damit sa katawan. At pangatlo po, pagkain sa araw-araw. Sapagkat siya ay ang taong malungkot ay hindi marunong lumingon sa kabutihan ng Diyos. Ay laging mabigat ang hakbang. Pero ng isang taong masayahin ang pusong mapagpasalamat, laging magaan ang paglakad. Di ba po? Pag tayo na nagtuon yung puso natin sa Panginoon, di ba magaan po lagi? Nagpapasalamat po tayo lagi sa Panginoon. Ayon sa banal na kasulatan, Thessalonica chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kung gusto mong malaman ang tunay na kalooban ng Diyos, simula mo sa puso ng pasasalamat. Tumayo po tayo at manalangin po tayo. Pili po natin ating mga mata. Aming Ama, buksan mo ang aming puso upang makita ang iyong kabutihan. Purihin mo kami ng pasasalamat, hindi lang sa biyayang natanggap namin, kundi sa pagkilala na ikaw ang aming Diyos na tapat sa lahat ng panahon. Kaya kung ang aming mensahe ito ay mabigyan, kalinawan, pag-asa, at tunay na pagbabago, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Historical and biblical background, Thanksgiving. Thanksgiving sa lumang tipan, makikita natin ang pasasalamat sa lumang tipan. Ang pagsasagawa ng Israel ng pag-alaala. Makita po natin ito sa Levitico chapter 7 verse 15, pag-aalay ng pasasalamat.
Slide number 5 net. Awit 136. Bawat talata ay nagtatapos sa ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Inaawit nila ang awit na ito pagkatapos ng mga tagumpay at sa pangunahing kapistahan. Ano ang purpose nito? Una po, upang maalaala ang ginawa ng Diyos. Pangalawa, upang ipahayag ang kanyang kabutihan. Upang i-transfer ang faith. Ibig sabihin ng faith, yung pananampalataya po natin sa susunod na henerasyon. Slide number 16. Makikita din natin ang pasasalamat sa thanksgiving in the New Testament. Jesus gave thanks before. Pagpira-piraso ng tinapay. Yan po ang ginawa sa huling hapunan. Pagbuhay kay Kristo. Lazaro. Nabuhay si Lazaro na huling hapunan. Si Jesus mismo ay nagpakita ng halimbawa ng pasasalamat kahit nasa kalinaan ng paghihirap. Tingnan natin po sa slide number 7. Ang isang puso na may pasasalamat ay naalaala kung sino ang Diyos. Makikita po natin ito sa Psalm 103, 3 verse 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga kabutihan. Una po, tingnan at masdan natin ang picture, illustration, ang dalawang taong naglalarawan, ang kalungkutan at kasayahan. Ang taong nakatingin sa problema, laging kulang. Diba po, pag lagi tayo nakatingin sa problema natin, lagi tayo kulang. Samantala na nakatingin sa Diyos, lagi may dahilan para magpasalamat. Palagpagan po natin ang Panginoon. Kapag problema ang tinitingnan mo, lagi kang makakita ng kakulangan. Pero kapag ang Diyos ang tinitingnan mo, lagi mong makikita ang kanyang kabutihan, kaya lagi kang may dahilan para magpasalamat. Minsan ay nakakalimot natin magpapasalamat dahil nakatuon tayo sa ating problema. Sana focus tayo sa Panginoon. Hindi tayo nakapokus lagi sa problema natin. Diba? Pag nakapokus tayo lagi sa problema natin, anong mangyayari sa atin? Stress. Parang kala mo wala kang kasama sa buhay. Diba po? Na-stress. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos na lalahanin siya. Sundan niyo po ako at ating basahin. Siya ay mabuti. Mabuti siya sa atin. Lahat ng pangangailangan natin ay binibigay niya sa atin. Diba po? Siya ay tapat. Diba? Tapat siya sa atin. Tapat ang ating Panginoon. Sa mga pangako niya, tapat siya sa atin. Siya ay mapagmahal. Diba? Kahit tayo nagkakamali, tinutuwin niya pa rin tayo. Siya ay maawain. Kapag tayo ay
pinapakinggan niya pa rin tayo. Binibigyan na po tayo ng kalakasan. Diba po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Gumawa, isulat sa journal, sometimes full. Yes, araw-araw. Ibig sabihin po, isusulat natin para alam natin kung saan na bagay pinapasasalamatan ngayon natin ang Panginoon. Number 1 po, buhay na ipinakaloob ng Diyos. Number 2 po, ang pamilya na nag-aalaga at kumakalinga sa atin. Mga kaibigan na tinutulungan natin mapaunlad ang ating sarili. Pasensya na po kayo kapatid. Araw na po ako nilalagnat at saka inuubo. Pero bumangon po ako para ihayag ko po ang salita ng Panginoon. Ang talino at mga talintong ipinakaloob ng Diyos upang mapagbuti ang ating buhay. Diba? Pinabigyan tayo ng Panginoon ng talento. Ang mga oras at pagkakataon na paglingkod sa iba, kaya susulat natin para hindi natin makalimutan ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Slide number 11 po. Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin ngayon? Nasagot ng panalangin. Binibigyan ako ng proteksyon. Di ba binibigyan po tayo ng proteksyon sa araw-araw? Binibigyan din tayo ng provision. Binibigyan din tayo ng kalakasan. Diba? Sa araw-araw natin pagising, binibigyan na tayo ni Lord ng kalakasan. Diba po? Binibigyan tayo ng patnubay. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng patnubay. Kung ano naman ang ating gagawin po. Palampakan po natin ang Panginoon. Slide number 12. Kanino tayo nagpapasalamat ngayon at bakit? Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa bawat bagong araw na ibinigay niya. May panibagong pagkakataon akong matuto, pagmahal, at magbahagi ng kabutihan sa iba. Nagpapasalamat ako sa aking pamilya, sa mga taong itinuri kong pamilya sapagkat share ko lang po ito, na ulila na po ako dahil sila ang aking sandigan sa lahat ng oras. Sa tuwing ako'y nahihirapan, sila ang nagbibigay sa akin ng lakas, pag-asa, at pagmamahal na walang kapalit. Diba po? Tayo'y ulila na una-una ang Panginoon, ang ating sandigan, ating pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa aking mga kapatiran at kaibigan dahil kahit sa gitna ng problema, sila ang nagbibigay ng kasayahan, payo at suporta. Ramdam ko na hindi ako nag-iisa sa aking paglalakbay. Sabihin niyo po natin, salamat sa Panginoon.
Slide number 13 din. Isang bagay na nangyari ngayon na hindi ko gusto. Kahapon hindi ba po umulan? Sobrang lakas. Papunta po ako dito sa church, nabasatin po ako ng ulan. Sobrang buhos ng ulan, naglalakad po ako, tapos may payong pa rin ako, pero nabasa pa rin po ako ng ulan. Hindi ko talaga gusto ang nangyari sa akin, pero pinagpapasalamat ko pa rin kay Lord ang nangyari po. Dahil ligtas ako na umuwi, walang masamang nangyari. Po, hindi lang sa kabutihan lagi ang pinasasalamatan natin, kundi yung mga nangyayari din sa buhay natin na pinapagpasalamat din natin sa Panginoon. Palagpasan po natin. Sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 5:18, magpasalamat sa iyo kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Malakas po ng palakpak sa ating Panginoon. Grateful heart, respond, and worship. Sabi sa Psalm chapter 95 verse 2, let us come before Him with thanksgiving. Ang pasasalamat ay pagsamba. Ibig sabihin, thanksgiving is worship. Hindi lang ito sa word at sa salita. Kailangan ito ay galing sa puso. Di ba? Pag nag-worship na tayo sa puso natin ang gagaling. Hindi mo maaaring sambahin ang Diyos na may pusong mayabang. You cannot worship God with a proud heart. Ibig sabihin, hindi tayo mayabang mag-worship sa Panginoon. Ang tunay na pasasalamat ay nagsasabing, hindi ko kaya mabuhay, wala ka. Diba po? Kaya wala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin kaya. Kailangan ang Panginoon na sa buhay natin po. Kasama natin lagi siya. Sa Sunday service, mag-worship hindi dahil sa music, kundi dahil kay Jesus. Diba? Nag-worship tayo dahil kay Lord. Hindi dahil sa music. Diba po? Kailangan pag nag-worship tayo sa Panginoon, nasa puso natin nagagaling. Magbigay hindi dahil required. Ibig sabihin, magbigay tayo na magbigay tayo na may ano sa Tagalog? May kagalangan sa ating puso. Diba po? Pag may kagalangan tayo sa ating puso, diba po? Masaya tayo magbigay. Kung wala tayong kagalangan sa puso, diba po? May panghihinaya. Tama si Pastora. Diba? Kunti kusa sa pagbibigay galing sa ating puso. Diba? Kahit kung nagbigay tayo sa ating kaibigan, diba? Galing talaga sa ating puso. Kasi kung hindi galing sa puso natin, masabi mo, ano ba yan? Bibigay na naman ako sa aking kaibigan. Diba? Pero, pag sa puso mo galing, masaya tayong magbigay sa kanila. Slide number 16. Grateful heart, trust God in all season. Ang pasalamat ay hindi nakabatay sa mga pangyayari.
Gratitude is not based on circumstances. Kahit may pagsubok, may dahilan pa rin para magpasalamat sa Panginoon. Diba po? Kahit may pagsubok tayo, may trials, ano naman nangyayari sa buhay natin, nagpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Diba po? Kasi kung hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, wala po nangyayari sa atin. Parang lagi tayo galit sa sarili natin kasi hindi tayo marunong magpasalamat. Diba? Kahit maliit na bagay, magpasalamat tayo. Kahit sabihin mo na, may nangyari sa akin, hindi ka pa rin nagpasalamat. Dapat kung ano nangyari sa atin, papasalamatan pa rin natin ng Panginoon. Diba po? Palagpakan po natin natin. Ito po. Kapag may problema, instead of asking, bakit Lord? Di ba? Sabihin mo, ano ang tinuturo mo? Lord, ano ba tinuturo mo sa akin? Di ba? Di na tatanungin mo ba ang Panginoon? Bakit Lord? Ano ba tinuturo ng Panginoon sa atin? Di ba? Number 2 po, instead of, ito po maganda po, instead of complaining, lagi ka lang complain. Di ba po? Hindi sabihin mo, salamat po, Panginoon, gumagawa ka pa rin ang mabuti. Di ba? Kung lagi na tayo complain, wala naman tayong ginagawa. Diba? Maaari lang na tinuturuan tayo ng Diyos kung ano po ang ating gagawin. Naintindihan pa rin ito, magpagpasalamat tayo kay Lord. Diba? Hindi na lagi tayo complain tapos wala namang nangyayari sa atin. Sana susunod na tayo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga kanina, hindi ko pala nasabi. Sabi ko baka ako nag-preach 30 minutes lang po. 30 minutes na po. Conclusion. Wala pa kami natin ang Panginoon sa conclusion. Grateful heart honors God. Hindi lang dahil sa blessing, kundi dahil siya ang Diyos na mabuti. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto para makita tayo ng mga bagong himala. Ito po ang pangunahing hamon sa atin ni Lord. Sa linggong ito, piling dalisayin ang isang pusong mapagpasalamat. Dalisay kaya po mga puso natin ngayon, mga kapatid. Alam ko po wala rin dito sa KOTC. Palagpakan natin ang Panginoon ng malakas. Ito po ang tatlo practical na hamon. Number 1 po, magsalita ng pasasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May katutong pa po ito. Bawasan ang pagreklamo, mas maraming pasasalamat sa Panginoon. Number 2 po, magpakita ng pasasalamat. Magpahayag ng pagpapahalaga sa pamilya at simbahan. Diba? Pasasalamatan tayo sa ating pamilya at simbahan. Diba? Number 3 po, magbahagi ng pasasalamat. Ano sabi doon?
magpaptotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos. I-share po natin ang kabutihan ng Panginoon at magpapasalamat para pagkanto natin ang ating Panginoon. Slide number 18 po. Nakita niyo po yung dalawang baso? Di ba paliho mo silang may laman? Kalahati po. Ang unang baso, puminto, negative. Kalahati lang, itim, kulang, hindi sapat. Diba? Ang iniisip dito ay negatibo kaagad. Pero sa number 2 po, pangalawang baso, ang may grateful heart. Ano sabi po? Salamat Lord, may laman pa. Diba po? Doon sa una tingnan nyo po, nung maigi, kung ano sinasabi po. Bitin. Nagre-reklamo pa po. A grateful heart sees the goodness of God in everything situation. Mas malakas na palakpak natin sa Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Lord, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your grace in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Tumayo po tayo mga kapatid. Lord, I have within me. I give you praise. All that I adore is with you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Umupo po tayo manalangin. Hindi po natin ating mga mata. Panginoon, salamat po sa lahat.
sa masaya at mahirap na panahon. Turuan mo kami na magkaroon ng pusong mapagpasasalamat. Pusong marunong lumingon. Pusong marunong sumamba. Palalimin mo ang aming pananampalataya at gawin mo kaming ilaw at patutuo ng inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen.